pinagkaguluhan si VP Sara sa Qatar dahil nandun siya. Kasi yung stopover ng karamihan sa mga flights papuntang Europe, I think, dyan yan sa Dubai. Shoutout sa aking ate Marinel. No? So, Qatar is not distant from, hindi malayo sa Dubai. So, pumunta si VP Sara doon dahil nga may mga Pilipino noon, I think ha, na nagtipon-tipon for PRID pero ikinulong yung iba, di ba? So, bawal nga kasi dyan, pero kahit na private resort yung pinagdausan ng kanilang event, ay may mga nakulong pa rin na Pinoy. So siguro tumatak sa isip ni VP Sara na one day, pupuntahan ko itong mga OFWs doon, di ba? Na mahal ang aming family and pasasalamatan ko sila. So pumunta si VP Sara. Kasama si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, yung nanay niya na ex ni PRRD, and of course, kasama si Mangga, buntotels ng bonggang-bongga. Binline item natin yan kanina mga kababayan sa Princess Maui 2. So, kung di nyo napanood, manood kayo ng replay ng Princess Maui 2. May binline item tayo doon patungkol sa pagbitbit ni VP Sara sa maasim na prutas na yan. Alright, so, okay. Anong misyon ng ating pangalawang Pangulo sa pagpunta sa Qatar? Aside, alamin natin, of course, una, para bisitahin yung mga kababayan natin doon. Ngiwi, talagang bumaba ka na, mag-resign ka na. Ikaw, umiiwas ka sa mga kababayan natin dito sa Middle East. Ayaw mong siputin, ayaw mong puntahan, samantalang ang nag-aangat ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga remittance ng OFWs. Para bagang wala ka talagang mailaan na oras. Takot ka sa mga OFWs, Ngiwi? Si VP Sara, kahit saan pumunta, lalo sa Pilipinas, pinagkakaguluhan, matyaga na nakikihalubilo. Kasi nga elitista kayo, Ngiwi. Mapangmata kayo ng kafwa. Alam mo, Ngiwi, pag-upo mo, hindi ka pa nakaka 1 year. Ha? Kita ko, nagbalikan agad yung mga namamali mo sa kalsada, balik na naman ang mga badyaw at kung sino-sino pa. Kitang-kita yung kahirapan ng buhay sa Pilipinas, kita sa mga kalsadahan. Ang bigat ng administrasyon mo sa totoo lang. Samantalang kay PRRD no, disiplinado ang mga tao, di ba? Partida nagka-COVID pa. Kung wala yung COVID, mga kababayan, lalo tayong nasa magandang momentum ng pag-unlad. Ayun nga, 'di ba, yung ibang mga budgets ng iba't ibang departments and agencies ay inilipat sa Department of Health or para sa ating COVID response kineme. Ayun, 'di ba, may mga na-halt na project, may mga nabawasang budget sa ibang projects, pero gulat na gulat kami mga kababayan habang may pandemic, tuloy-tuloy pala ang build. Tuloy-tuloy ang road widening, ang paggagawa ng mga, 'di ba, mga skyways and whatnot. Pagluwas namin ng Maynila nung luwag na yung quarantine, mga kababayan, ay, tuloy-tuloy. Naipagawa na pala ito, ganyan. Ay, may bago ng kineme. O, partida, nabawasan pa nga ang budget ng Pilipinas. Dahil inilaan na sa mga hospitalization, 'di ba, sa pagbili ng bakuna at mga protective whatever. O, mga face mask, mga kung anong mga kailangan, medical needs. Ikaw, Ngiwi, wala kang pandemic, saan napunta ang pera ng Pilipinas? Ang ina mo ka. So, siguro, takot na takot ka nga makihalubilo sa mga Pilipino. And now, Aimee, total kasama ka ni VP Sara ha, sa pagpunta niya sa Qatar. And I think isasama ka rin niya hanggang The Hague. Mag-obserba ka ng magaling. Dahil hindi mangyayari na ang pagmamahal na na-enjoy, 'di ba, at nararamdaman ng mga Duterte ay mararamdaman mo rin or ng inyong pamilya. Kasi hindi kayo totoo na gumagawa ng tamang public service. Hindi nyo alam ang totoong public service. Kasi nga, kinalakhan nyo na ang pagiging ganid. Siguro inaasam-asam ni Mangga yung buhay doon sa Kamangyang for 21 years. Baga naman mga kababayan, umupo yung ama niyan eh. Ini-enjoy siguro, namimiss siguro niya yung mga pagkagagarbong gamit ng nanay niya, no? Yung mga paintings at mga antique na gamit na wala ng presyo dahil sa sobrang taas na ng value, priceless na nga. Hindi mo na pwedeng sabihin, ano yan, $10 million, $20 million kasi very rare. May nakita kaming ganyang painting sa Malacanang nung nag-tour kami dyan, panahon ni PRRD, bago naghigpit yung quarantine for pandemic. 2020 ba yon?
Yeah, February 2020 bago ako mag-birthday or after my birthday. February 2 ako nag-birthday, February 6 kami pumunta ng Kamangyang. Okay, si PRRD ang nakaupo. Hindi kami pinaharap kay PRRD kasi nga nagsisimula na tayo mag-face mask, no? May nakapasok na sa Pilipinas nun na may kubida, right? So, nung tour namin, nakita namin yung pagkalalaki mga paintings doon, dinidiscuss ng tour guide, wala na tong presyo, ganyan, hindi na kayang presyohan, kasi this is one of a kind, ganon. So, taray ng Pilipinas. Di ba, may mga ganong memorabilia. Kaya nga sabi ni PRRT kung magpi-people power tayo, wag nating susugurin ang palasyo. Kasi baka mamaya, pag sumugod tayo, matukso ang ibang mga susugod dyan, pag kukunin yung mga laman ng palasyo. Kasi ganyan ang nangyari noon sa panahon ng tatay ni Nangiwi, niransak ang palasyo. Kasi nga mga makakaliwa naman yung sumugod sa palasyo ng mga dilaw plus mga NPA, di ba? So kung ano yung laman ng palasyo ng mga valuable na bagay, pinagkukuha ng mga NPA na yon na sumugod doon. Kaya may trauma ang mga yan. And bukod pa diyan, siguro kita ni Mang noon na, 'di ba, tambak ang pera sa palasyo. Ay doon nga sa movie na Made in Malacanang, ang sabi niya, ba't nandito pa yung isang kahon na puno ng pera, mga kababayan? Isang karton na malaki, puno ng pera. Panoorin niyo yung Made in Malacanang. No, no, no. Martyr or Murderer, yung part 2. Sabi ni Mang ba't nandito pa yung pera yan? Akala ko ba, pamimigay na yan. Pamimigay daw sa mga kapi-kapitan. Kasi tapos na yung election. Baka ngayon pinapakita niya na isang box lang ng pera, nabawasan pa sa totoong buhay yun, di ba? Baka hindi lang isang box, baka isang buong kwarto na ang... Siguro hinanap-hanap ni Mangga yung gano'n. Kaya hindi natin mararamdaman sa mga yun ang totoong public service. Kasi gano'n ang kinalakhan nila na nawala sa kanila. Tapos kung paano sila naalis sa palasyo ay talaga namang traumatic sa kanila kasi nanganib ang kanilang buhay. Yung pumasok sa palasyo nung sinugod ng Malacanang, talagang papatayin sila. Plus yun nga, di ba, may mga ahas din. So siguro doon natuto si Mangga para gumawa rin ng ahas. Kaya siya may mga ahas, no? Para siyang si Valentina. Yung mga tipong 5 taon na, 10 taon na nilang katulong, kasambahay, kinuha lang pala yung tiwala nila and then papatayin din pala sila. Kasi yun talaga yung mission. Kunin muna ang tiwala, patayin pag kinakailangan. Kasi ka 21 years baga namang nagtagal. So akala nila, kung kinagtagal sa kanila, mapagkakatiwalaan na, yung pala ay mga NPA, right? O kung sino man sila na pinagbalakan sila ng masama. So kasama ni VP Sara si Mangga ngayon, ito ba ay sino ang nalilin lang ng kung sino? Si VP Sara ba ay nauuto at nagagamit ni Mangga para magmukha si Mangga na talagang kakampi or nautakan ni VP Sara ang prutas na yan? Picture nila in Qatar, mga kababayan. Pakinggan natin yung balita ng GMA patungkol sa pagpunta ni VP Sara sa Qatar na kasama ang prutas na mushroom. Alright? Nasa Qatar ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Dumalo sa isang misa ang bise kung saan mainit siyang sinalubong ng mga overseas Filipino workers. Nakatakda rin bumisita ang bise sa isang health center kung saan ilang Pilipino ang nagtatrabaho. Kasama ng bise sa Qatar, si Senadora Amy Marcos, na inimbitahan daw niya para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino roon. Pagkatapos sa Qatar, nakatakda rin bumisita si Sara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Sa June 4, inaasahang babalik ang bise sa bansa. So, tama yung topic natin kagabi, no? Any day from now, sabi ko, babiyahe si VP Sara papuntang The Hague. So, tama. Dahil ang Qatar ay nasa Middle East, dyan ang stopover ng karamihang mga flights to Europe. So, nasa Qatar na, and then, after ng event, diretso ng The Hague. Doon mag-celebrate ng birthday ang ating pangalawang Pangulo. May 31st ang birthday, katapos ng araw ng Mayo, and uuwi na raw ng June 4. Tama ba yung pagkarinig ko? June 4? Netherlands. Sa June 4, inaasahang June 4. Okay. So, may nag-a-advise na kay VP Sara na huwag munang umuwi ng Pilipinas kasi baka matapos na yung, 'di ba, yung result ng investigation ng coroner's office sa California patungkol sa namatay na Pilipinong bitbit ni Ma'am Shi noong March 8. Alam ni VP Sara na
Noong March 11, ay kinidnap ang kanyang tatay para pagtakpan yung nangyari noong March 8 sa US. And successful. Instead ba pag-usapan yung binitbit ni Liza Tanas sa California noong March 8, na Pilipinong namatay, mayaman pa naman yun, skandalong malala. Hindi ko alam kung paano nila pinatahimik yun. Maybe because nakakahiya yata yung pagkamatay dahil baka pulveron overdose. March 8 nangyari, March 11, pinakidnap si PRRD. Yung balita ng March 11, doon tayo natutok lahat. Late na nating nalaman na may namatay palang Pinoy. Kung hindi pa nagsalita ang isang OFW sa US na ang pangalan ay si Gene Chase. Okay? So, March 8 nangyari, April 8, unang buwan, May 8, ngayong buwan, nung nakaraang May 8, second month ng pagkamatay ng Pilipino, third month po sa June 8. So any day from now, dahil 2 to 3 months nga po, bago lumabas yung resulta ng test doon sa bangkay, which naiuwi naman na sa Pilipinas, baka kumuha lang sila ng samples or something, or na-test na nila bago naibiyahe, nakakuha na siguro sila ng kapirasong laman or whatever, di ba? Lalabas yung resulta nung pagkamatay ng Pinoy. Malalaman ko ano ang ikinamatay. Baka mamaya si Liza Tanas kinunan din ng hair follicle para malaman kung... 'Di ba? So, baka pumutok yung balitang yan. VP Sara, baka pwedeng i-delay mo, wag ka munang umuwi ng June 4, palagpasin mo muna ang June 8, kasi kapag umuwi ka before that, at lumabas yung resulta ng medical nung yung investigation ng coroner's office or whatever dyan sa California doon sa namatay, para hindi ma-iskandalo ng malala si Liza Tanas ulit, ay gawa ulit sila ng panibagong pagpapakidnap at ikaw na yun. Right? So mag-ingat ka, VP Sara. I hope alam mo to. I hope may nag-advise sa'yo nito. Alright? So, bit-bit ni VP Sara si Mangga. Siya yata ang nag-invite. Bakit kaya? Maybe para masaksihan ni Mangga kung ano ang sitwasyon doon sa Dahig, para siguro rin konsensyahin si Mangga kung sakasakaling makaharap niya si PRRD. Well, tumaba na si PRRD raw ngayon, lumusog na ng konti, base sa picture ni PRRD with Bato. Si Bato nasa Dahig na. So, hindi na mukhang kalunos-lunos at kawa-awa ang itsura ng ating Tatay Digong. But sabi nga po ng kapatid ni PRRD na si Bong Duterte na nandun ngayon sa Dahig, pag pumunta daw si Mangga at kasama si Mangga, ipapakita daw niya, no? O, ito ang sitwasyon ng mga Pilipino ngayon. O. Ano ang pakiramdam mo? Yun daw sasabihin ni Bong Duterte, di ba? Ng kapatid, yung bunsong kapatid ni PRRD. O, Mangga, ano kaya mararamdaman mo kung ang kapatid mo naman ang ipabitbit namin sa ICC dito? Kung kapatid mo ang nakakulong. Right? Oh. Which is a good, very good revenge kung tutuusin. Ang pinakamalupit na igaganti ng mga Duterte, sangiwi na ito na nagpakulong kay PRRD or maybe yung kanyang asawang demonya, ay ang ipakulong din singiwi sa ICC. Ang tinding respect nun mga kababayan. Kumbaga, kung ano ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa'yo ng kapwa mong inamuka. Right? The golden rule. Huh? Do not do unto others what you don't want others to do unto you or something. Right? Oh, biro mo. Ganun ang nangyari. Ngayon, ba't nga ba binitbit ni VP Sara si Amy? May bigla akong naisip mga kababayan. Hindi kaya dinala niya si Ivy hindi lang sa Qatar, kundi hanggang The Hague para if ever na umuwi siya ng Pilipinas, kasi may mga arrangement na raw mga kababayan, na may mga narinig tayong chika na ganyan, nire-ready na raw ang mga pulis. VP Sara, if I were you, wag ka muna umuwi ka agad. Delikado. So baka pag uwi ni VP Sara galing The Hague, may mga nakaabang na ulit na pulis sa Villamor Air Base and sa airport. Either sa NAIA or maybe sa Francisco Dangoy Airport in Davao. Kasi ganun ang ginawa nila kay PRRD noon. Para mapagtakpan yung iskandalo ni Liza Tanas sa US. Deny sila ng deny. Di ba sabi, balikatan exercise lang yan. Practice lang, keme-keme. Yung pala, yun talaga ang pakay. No? Harangin si PRRD na makauwi, isakay sa aeroplano at ibalik sa the Netherlands. Kasi mga kababayan, kahit si VP Sara ay nasa The Hague na, sino ang uutusan nila para kumidnap kay VP Sara doon? Wala. Whereas, kung uuwi si VP Sara from the Netherlands, pagdating sa Pilipinas, ang huhuli ay yung mga utusan nilang pulis. Ano ngayon ang role ni Mangga dito? Si Mangga kasi, wala sa
Villamor, wala sa naiya nung kinidnap ang dating Pangulo. Maybe this is VP Sara's strategy, right? Na kung sakasakali mang pag-uwi niya at abangan siya ng mga pulis, at least kasama niya si Mangga. O sige, bibit-bitin niyo ako, ha? Hawak ko ang kapatid mo. Charot lang. Or maybe si Mangga mananawagan na sa kapatid niya, itigil ang kahibangan na itechiwa. Ading ko, huwag. Kasama ako. Nakikita ko ang nangyayari. Ano kaya magiging drama ni Mangga sa kasakaling harangin sila? No? Is it a brilliant plan of VP Sara to make bit-bit this maasim na prutas para kung harangin man siya ay meron siyang hawak din? Panlaban kay Ngiwi, right? What do you think? Pa-comment niyo po sa comment section mga kababayan at mag-like and subscribe din po kayo.